Praise God. Amen. Amen. Ayan, at binabati ko po ang lahat sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, brothers and sisters, listeners and viewers sa lahat po. Kayo po ay aking binabati sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Nasaan na po man po tayo, no? Saan lugar man po tayo, naniniwala ako na maaabot tayo ng presensya ng ating Panginoon because God is omnipresent. Praise God. Ayan, at bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay mananalangin at sabayan niyo po ako sa ating panalangin. Praise God. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Lord, kami po ay naririto sa iyong harapan, Panginoon, Lord God. Nawa ko Diyos na kami po ay iyong tulungan, Panginoon, Lord God, na maabot, Panginoon, Lord God, ang ipinapaunawa ng iyong mga salita, Panginoon, Lord God. We need your knowledge and wisdom, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, ito po yung ipagkaloob sa amin, Panginoon. Sa bawat isa nakikinig, Panginoon, Lord God, nawa o Diyos na mapag-unawaan ang bawat isa ng iyong mga salita, Panginoon, Lord God, at patuloy mong pagharian ang bawat isa, Panginoon. Nawa ko Diyos na abutin mo, Panginoon, Lord God, ang lahat ng mga listeners and viewers, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, ng iyong presensya, ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon, at patuloy mo silang pagpalain, Panginoon, Lord God. Nawa ko Diyos, sa gaganaping Bible study, Panginoon, Lord God, ikaw po ang manguna, Panginoon, at ipahayag mo ang iyong mga salita sa pamamagitan ng iyong lingkod, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po, O Diyos. Kami po ay nagbabalik ng papuri, pasasalamat at pagdadakila sa iyong banal na pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan. At binabati ko po unang-una ang United Pentecostal Church. Ayan, at ang ating mga kapatiran na nasa MPC, Masterpiece Church. Ayan, at syempre sa lahat po ng mga listeners and viewers, sa lahat po ng mga gusto umantabay po sa ating mga video to share the Gospel of Christ, please subscribe to my YouTube channel, M633 TV. Ayan, itatype niyo lamang po at makikita niyo na po doon ang aming ginagawang ministry para sa ating Panginoon. Praise God. Ayan, ika nga, no? Sinabi ng Panginoon, humayo kayo at ipahayag ang salita ng Diyos. At gayon din po ang ating ginagawa ngayon dahil tayo po yung mga sumunod na henerasyon, no, na nagpapatuloy sa naumpisahan ng mga unang mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Anyway, sa hindi po pagtatagal, nais ko pong magbahagi ng short message. Ayan, na isang makapagbag damdamin, ayan, sa bawat isa sa atin. Nawa ay ito ay tumatak sa ating puso't isipan na magsilbing inspirasyon sa atin, no? Na kung paano natin pinakikinggan ang salita ng ating Panginoon Jesucristo. Praise God. Amen. So, ito pong aming ibabahaging short story na mayroon pong isang mangangaral na salita ng Diyos. No? At ang mangangaral na ito, talagang nandoon yung kanyang desire, yung kanyang talagang puso sa pagbibigay o pagbabahagi ng salita ng Panginoon sa bawat lugar, no? Bawat barangay, at sa iba't ibang mga tao na kanyang mga nakakasalamuha. Talagang ibinibigay niya yung kanyang pag-ibig, no? Sa bawat isa na gusto niya na ang bawat isa din naman ay maligtas. Praise God. At makarinig na salita ng ating Panginoon. So dahil doon sa isang mangangaral na iyon na nagpapagal, no, na maibahagi ang salita ng Panginoon, meron po siyang tinuturuan ng mga iba't ibang uri, no, iba't ibang klase ng pamumuhay ng tao or kondisyon ng tao. Sapagkat nandoon yung may mga kapansanan, nandoon yung mga hopeless na tao, yung mga problemadong tao, yung mga tao na nalulong sa drugs, sa mga pinagbabawal na gamot, no? Iba-iba, no? Nandoon din yung lahat ng mga iba't ibang uri ng mga may karamdaman na tao. So itong tao ito, itong mangangaral na ito, ginamit siya ng ating Panginoon, no, upang ipahayag ang kanyang mga salita sa mga tao na nagnanais na magbagong buhay. At alam naman po natin
na hindi natin kayang baguhin ang ating sarili, liban na lamang kung tatanggapin natin ang salita ng ating Panginoon. So, dito sa isang taong mangangaral ito, ang nangangaral sa mga tao na may iba't ibang kalagayan, no? Ayon sa kanilang pamumuhay. Ito po yung mga taong tinuturuan. So, marami doon na may kapansanan, katulad ng bulag, ng pipi, at ng bingi, maging ang mga pilay at mga may sakit. No? So habang nagpapahayag ng salita ng Diyos, ang mangangaral na ito, nagulat sila, no? Nabigla sila, maging ang mga nakikinig, dahil meron isang tao na sumigaw. No, sumigaw ang taong ito na nagsasabing napakalinaw. Ayan, no? Ang linaw. Kasi tumayo yung tao na yun at nagsisigaw na ang linaw at napakalinaw. Ayan. So, nagulat po yung kanyang mga kasamahan, kapwa nakikinig, maging mangangaral na salita ng Panginoon. Nagulat din po at napahinto sa kanyang pagtuturo. Dahil doon sa sinasabi ng isang tao na iyon na napakalinaw daw at malinaw, no? So, nung nakita nila at napansin nila ang taong ito po ay bulag, na sa pagkakaalam nila kaya nagsisisigaw dahil siya ay nakakakita kumbaga nagudoon yung nagulat sila, namangha sila, na-amaze sila. Siguro itong tao na ito nakakakita kasi nagsisisigaw na napakalinaw at naliwanag, no? So, ang ginawa ng mangangaral, nilapitan itong taong itong bulag, no, na nagsisisigaw. Nilapitan niya at kinamusta. At ang sabi niya, Sir, kamusta po kayo? Kayo po ba ay nakakakita? Ngayon sumagot itong bulag, no? At nagsabi, hindi ako nakakakita. Yan ang sabi niya. Hindi po ako nakakakita. Ngunit napakaliwanag sa aking pandinig ang lahat ng aking narinig na salita ng Diyos. Praise God. Burihin ng Panginoon. No? So naging maliwanag sa kanya ang salita ng Panginoon, bagaman siya po ay hindi nakakakita. No? At sinabi pa niya ng bulag na ayun nga na hindi ako nakakakita, ngunit napakalinaw sa akin ang mensahe ng Diyos na ipinangangaral mo sa amin. At dagdag pa nito, sinabi ng isang bulag na madiliman ang paningin ng aking mga mata, ngunit nagliliwanag naman ang salita ng Diyos sa aking pandinig. Praise God. Amen. So, doon po talagang namagha ang lahat at maging ang mangangaral, no? Dahil although na hindi siya nakakakita yung taong iyon, pero talagang very confident siya na talagang napakaliwanag para sa kanya ang mensahe ng Diyos. Ayun. So, ibig sabihin, pinapakita po natin dito kung gaano ka makapangyarihan ang salita ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Natatanggap po nito. No? At hindi hadlang ang kapansanan para hindi po tayo makarinig ng salita ng Panginoon, sapagkat maging ikaw man ay bingi, no? Marami po tayong pwedeng gawin para po sa mga taong hindi nakakarinig, no? Ngunit sila po ay maaaring ipaunawa sa kanila ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagsenyas. Ayan. Kaya sa atin po na mga kompleto, no? Kompleto sa pandinig, sa paningin, sa pananalita, no? Ika nga, walang kapansanan. Tayo po ay dapat na mas magpursigi, no, sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Kaya po, doon sa isang taong bulag na nagsisisigaw na napakalinaw, pinapakita po doon sa short story na talagang ang salita ng Diyos ay nagliliwanag po sa ating buhay. No? Bagaman madilim ang kanyang paningin, ngunit nagliliwanag sa kanyang pandinig ang salita ng ating Panginoon. Brothers and sisters, ito po ay ating pinamagatang the power of God's Word. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ayan. So, meron po akong ibibigay na mga ilang talata na susuporta po sa ating mga pagpapaliwanag about po sa kung ano ang salita ng ating Panginoon. Alam po natin na ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ang salita ng Diyos na nahayag sa laman.
kung babasahin po natin doon ang John chapter 1 verse 1, na ang tinutukoy na Diyos po doon ay ang verbo. Ayan. At ang ibang salin po sa pakahulugan po ng salitang verbo, ito po ay salita. At ang salita ay nagkatawang tao, o ang verbo ay nagkatawang tao at nanahan sa ating kalagitnaan, na ating po mababasa sa John chapter 1 verse 14, no? At nagkatawang tao ang verbo at nanahan sa kalagitnaan natin. So bakit nanahan sa ating kalagitnaan? At ano ang pinanahanan? So ang pinanahanan po, tayo na mga makasalanan, sapagkat before na hindi pa po tayo nakakilala sa ating Panginoong Hesukristo, tayo po ay talagang naging makasalanan, no? At sinasabi nga po ng Biblia na walang taong nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, sapagkat ang lahat ay nagkasala na. Kaya po mga kapatid, ang ginawa po ng Diyos, no, siya po ay talagang, dahil sa kanyang habag, siya po ang mismo umabot sa mga makasalanan sa atin, no, sa atin lahat. Kaya po ang sinabi ng Panginoong Hesukristo, ako'y pumarito hindi sa mga matutuwid, kundi sa mga makasalanan. Amen. So, ibig sabihin, wala tayong kakayanan sa ganang ating sarili na nalinisin natin ang ating budhi, no? Nalinisin natin ang ating mga kasalanan. Wala po tayong magagawa, no, sa ating sarili, kundi sa pamamagitan lamang ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo na dumanag sa krus ng Kalbaryo mula sa bundok ng Golgota, no, o sa lugar ng Golgota, o lugar ng bungo kung tawagin po. So, mga kapatid, dito po sa ilang talatang ating babasahin ay pinapakita po dito kung gaano ka makapangyarihan at kabisa ang salita ng Panginoon. Sa Matthew chapter 4 verse 4, nang makaranas po ang ating Panginoong Hesukristo ng panunukso ni Satanas, na sapagkat siya po ay tinukso din naman ni Satanas, at pinakita pa nga kay Satanas ang kagandahan ng sanlibutan, no? Yung kayamanan ng sanlibutan na ibibigay sa ating Panginoong Hesukristo kung siya po ay sasamba. So, iyon po ay nireject ng ating Panginoon. Ang lahat po ng alok ni Satanas ay kanya pong inireject. At nagbitaw po ng magkakaparehong salita ang ating Panginoong Hesukristo, katulad ng it is written. No? It is written. Kung paano niya nire-rebuke ang tukso ni Satanas. So, sinabi niya doon sa Matthew chapter 4 verse 4, sapagkat nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Praise God. Alam niyo po, brothers and sisters, listeners and viewers, tayo po ay talagang physically nabubuhay tayo, no? Dahil sa ating kinakain, no? sa ikabubuhay ng ating physical na pangangatawan. Ngunit, kailangan din po natin napakainin ang ating espiritu sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, sapagkat may kabulukan po ang ating laman, no? Lahat po ng tao ay nadanas po ng kamatayan at meron po itong kabulukan. Ngunit ang kaloob po ng ating Panginoong Hesukristo, ito po ay ang buhay na walang hanggan. Kung tayo po ay mananatili sa kanyang mga salita. Tandaan po natin na ang salita po ng Diyos, ito po ay ang ating Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao o nagmanifest. No? Nagmanifest ang Word of God, at ito po ay ang ating Panginoong Hesukristo bilang nasa anyong tao o nasa kalagayang tao. Amen. Kaya po dito, pinakita po dito na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, no? Kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito po ay buhay, no? Buhay at mabisa. Nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin, no? Ito po ay ang salita ng ating Panginoon. Now, ano pa ba ang sinasabi ng ibang mga talata patungkol dito? In Matthew chapter 24 verse 35, na sinabi doon na heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Ayan. Ang lahat ng bagay dito sa sanlibutan na ating nakikita, ito po, ang lahat ng ito ay lilipas. Ang lahat ng ito ay may katapusan. Ang lahat ng ito ay may kakupasan, no, may kalumaan. Ika nga, wala pong gamit na hindi po maluluma.
no? Kundi ang lahat po ng bagay ay lilipas. Maging ang buhay ng tao ay lumilipas. Datapwat ang pangako ng Diyos kailanman ay mananatili. No? Mananatili magpakailanman. Sapagkat hindi tao ang nangako sa atin, kundi ang Diyos po ang nangako sa atin. At kapag ang Diyos ang nangako sa atin, meron po tayong kasiguraduhan na ito po ay talagang matutupad at talagang tutuparin ng ating Panginoon sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago. Ayan, at ang salita ng Diyos ay hindi po salita ng tao, ang pag-iisip ng Diyos ay hindi po pag-iisip ng tao. No? Kaya kapag nangako ang Diyos, ito po ay talagang kanyang tutuparin. No? At talagang gagawin ng ating Panginoon. Katulad po ng kanyang ipinangako sa mga unang mananampalataya, maging sa mga propeta, no? Maging kay Abraham na pinangakuan, maging kay Sarah, no? Sa edad nila na pinangakuan sila na magkakaroon ng bugtong na anak, at iyon nga ay si Isaac. Talagang ipinagkaloob sa kanila ng kanilang katandaan, ipinagkaloob sa kanila ng ating Panginoon. Amen. So, sinabi dito, no? Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Mananatili ang salita ng Panginoon magpakailanman. Katulad na sinabi natin kanina, na ang salita po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po yung logos, no? Yun po yung salita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung babasahin po natin sa Hebrews ba or Romans, Hebrew, no? I think Hebrew, chapter 13, verse 8. Ayan. So, tignan po natin dito, no, sa ating Bible apps para makasigurado po tayo na tama po yung verse na ating binabasa. Ayan. Amen. So, tignan po natin dito. I think sa Hebrew. Tulad na sinabi ko kanina, Hebrews chapter 13 verse 8. Ayan. Sinabi po dito, no? Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Sa Tagalog, si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman. Yan, pag sinabing magpakailanman, ito po ay walang hanggan, walang katapusan. Kumbaga, ito po ay mananatili magpakailan-kailan paman. No? Mananatili po ito sapagkat siya ang salita. Kaya sinabi doon, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Ito yung salita ng ating Panginoon na mananatili sa ating magpakailan-kailan paman. Amen. At sa ibang talata, sinasabi din po sa salita ng Panginoon sa Luke chapter 1 verse 37, sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Ayan, sapagkat ang salita ng Diyos, ito po ay kapangyarihan. Kaya po, ganun na lamang umiral, katulad po sa naikwento ko kanina, umiral po ang salita ng Panginoon doon sa mga ngaral, no, na ibinahagi ang salita ng Diyos doon sa mga taong may mga kapansanan, may mga problema, lugmok ng kahirapan, hopeless, iba't ibang mga pasanin ng mga taong ito ang sinisira ng Word of God nitong isang mangangaral na ito, no? At yun nga, meron sumigaw na isang bulan na napakalinaw, no? Napakalinaw. Akala nila nakakakita na ang bulan dahil nagsabi napakalinaw. Akala nila talagang miracle, no? Yung literal na nakakakita ang bulan. Ngunit tandaan po natin na hindi lamang sa ganun nagpapakita ang miracle ng ating Panginoon, dahil ang great miracle ng ating Panginoon, no, sa ating buhay, ito po ay ang pagbabago na ating pong natatamo, no? From nothing to something. Tayo po ay nabuhay kalakip ng ating Panginoong Jesucristo, no? Nabuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, no? Nabuhay tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, na hindi po tayo lumalakad ayon sa pita ng laman, kundi sa banal na Espiritu. Yun po yung naglilid sa atin. Katulad po ng isang bulan, no, na nagliwanag sa kanyang pandinig ang salita ng ating Panginoon.
no? Na siyang ikinagulat ng lahat na ang pagkakala ng lahat ay napakalinaw ng kanyang nakikita, pero hindi po, no? Hindi po ganun yun. Sapagkat ipinaliwanag ng bulag na ito na sinabi, bagaman madilim ang nakikita ng aking mga mata, ngunit nagliliwanag sa aking pandinig ang salita ng ating Panginoon na iyong ipinahahayag. No? Sinabi niya yun sa isang manangaral. Praise God, purihin ang ating Panginoon. At gayon pa man mga kapatid, alam natin kung papaano hinalintulad ng Biblia, no? Ang salita ng ating Panginoon. Kumbaga, ito po ay dinescribe ng Biblia kung ano ang salita ng ating Panginoon na hinalintulad sa isang tabak na may magkabilaang talim in Hebrews chapter 4 verse 12 na ating pamabasa. For the word of God is quick. Ayan, for the word of God is quick and powerful. Ayan. And sharper than any two-edged sword. Talagang dito po, pinapakita dito yung nahinalintulad nila ang salita ng ating Panginoon na may magkabilaang talim, no? At bumabaon sa kaibuturan mula sa ating puso. Kaya nga po, hindi magiging walang kabuluhan ang salita ng ating Panginoon kapag ito po ay dala ng isang mangangaral o ng isang servant of Christ na ipinahahayag ang salita ng Diyos. Kaya po, brothers and sisters, ito po ay hinalintulad din naman sa isang binhi, no? Itong salita ng ating Panginoon ay hinalintulad po ito sa binhi na inihahasik, no? Inihahasik sa iba't ibang uri ng lupa. At ang lupang ito, mga kapatid, ito po ay nagsisilbing puso ng tao sapagkat alam natin na ang Diyos ay nagsusuri at talagang sinisiyasat niya ang puso ng tao. No? Kaya nga doon sa manghahasik ng binhi, merong mga binhi na nalaglag doon sa daan, meron naman mga binhi na napunta sa mga matatabang lupa, may mga binhi na napunta sa mga kabatuan, no? Lupa ng mga bato, at meron naman mga binhi na napunta doon sa mga dawag. No? Kaya po, ang ibig sabihin po noon, na napunta sa dawag, napunta sa mga lupa na mabato, at napunta doon sa gitna ng daan, at ito ay kinain ng uwak, no? Kinain ng mga ibon, kaya hindi tumubo. At napunta sa dawag, kaya hindi tumubo, no? Tumubo man, ngunit namatay, at napunta doon sa lupa na mabato, tumubo, ngunit namatay din. So, ano po ba ang pinatutungkulan ng mga ganung klaseng lupa, no? So, ito po ay katulad sa ating puso ng mga tao. Ayan. Merong binhi na napunta po sa matabang lupa at ito po ay tumubo at sumibol, no? Sumibol, tumubo at namunga sa matabang lupa. Ayan. So, ang ibig sabihin po noon, mga kapatid, na ang mga binhi na inihasik, ito po ay ang salita ng Diyos na inihasik, no? Napunta doon sa mga dawag, napunta sa gitna ng daan, napunta sa mabatong lupa. Iyon po ay rumirepresenta sa puso ng tao na punong-puno ng inggit, galit, poot at pride. No? Ibig sabihin, basura sa puso ng tao. Kaya ang salita ng Diyos hindi po nagmamanifest sa kanila. Hindi po ito tumutubo. No? Hindi tumutubo ang salita ng ating Panginoon sa kanilang buhay. Sapagkat hindi nila maisuko sa Diyos ang kanilang sarili. No? Hindi maisuko sa sa ating Panginoon ang pride, galit, poot, inggit, no? At kung ano-ano pang nagiging sanhi ng basura o nagiging basura sa ating puso. Tandaan natin na ang salita ng Panginoon, hindi po ito mananahan sa puso ng tao kung punong-puno ng basura. Datapot ang pinatutungkulan po ng matabang lupa doon, iyon po ang pusong malinis na isinuko sa ating Panginoon, no? Na hinahayaan natin na siyasatin tayo ng ating Panginoon. Isinuko natin ang ating buhay sa ating Panginoon, na hinayaan natin na siya ang mag-control sa ating buhay. Siya yung magdadrive ng ating buhay. Kaya po, doon sa mga tao na
nahasikan ng binhi, no? O ito yung salita ng Panginoon. Ito po ay ang katulad sa bulag, no? Na nagliwanag sa kaniya ang salita ng ating Panginoon, bagaman hindi siya nakakakita. No? Saan natin mababasa yun? Sa John, no? Sa Luke, no? Sa Luke chapter 8 verse 11, na sinasabi po doon, now the parable is this: the seed is the word of God. Ang buto na inihahasik, ito po ay ang salita ng Diyos. Yan. Kaya nga po tayo na nagpapahayag na salita ng Panginoon, mapa-internet man, mapa-social media, or mapa-face-to-face sa pag-spread crusade, tayo po ay naghahasik ng binhi. At ito po ay ang salita ng ating Panginoon na inihahasik natin sa bawat isa. Tandaan po natin, ang salita ng Diyos na ating inihahasik, paniwalaan man ito o hindi, ito po ay mananatiling totoo. No? Kaya po doon sa mga tao na tumatanggap na salita ng ating Panginoon, talagang nagkakaroon ng pagbabago. Nagkakaroon ng pagbabago sa kanilang kaunawaan, sa kanilang puso, sa kanilang pag-iisip, at nagkakaroon sila ng pananampalataya. Sapagkat hindi ka maaari magkaroon ng pananampalataya sa Diyos kung hindi ka makakarinig ng kanyang salita. Katulad po ito sa nangyari kay Apostol Paul. Bakit sumampalataya si Apostol Paul? Gayong siya naman ay isang persecutor, no? Ika nga, manunugis, tinutugis niya yung mga Kristiyano, no? Ano siya, talagang salbahe siya masama siyang tao. Pero paano siya nagkaroon ng pananampalataya? Hindi sa ganang kanyang sarili lamang, kundi dahil sa tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Panginoong Jesucristo. No? Personal niyang na-encounter yun, mga kapatid, na mababasa natin sa Acts chapter 9 verse 1 hanggang 6. Kung babasahin po natin yan, mga kapatid, sinasabi po doon ng talatang iyon, nung sila po ay papunta patungong Damasco, personal po niyang na-encounter ang ating Panginoong Jesucristo na nagkaroon ng liwanag sa kanyang pangitain, no? At ayun ang naging sanhi ng kanyang pagkabulag, na parang may kaliskis ng mata na kaliskis ng isda na pumatong sa kanyang mata na hindi siya makakita. So walang ibang tao na kanya nakikita, kundi tinig lamang ang kanya naririnig na sinasabi, Saulo, Saulo. Sumagot siya, sino ka baga, Panginoon? Ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Bakit mo ako inuusig? No? So pinestyon siya ng Diyos noon, ng Panginoong Jesucristo. Bakit inuusig niya ang Panginoong Jesucristo? Tandaan natin, kung tayo po ay gagawa ng hindi magandang bagay sa ating kapwa, no? Especially sa lingkod ng Diyos, sa mga Kristiyano, kung ano po ang ginagawa natin sa kanila, yun din po ang ginagawa natin sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon kay Saulo, bakit mo ako inuusig? No? So ibig sabihin, kung ano ang ginagawa natin sa ating kapwa, yun din ang ginagawa natin sa ating Panginoon. Kaya nga yung pinaka-great commandment na ibinigay ng Panginoon ay ibigin mo ang iyong kapwa. At doon po natutupad ang buong kautusan. No? Ibigin mo ang iyong kapwa. So kaya po natin yan siyempre, na ibigin natin ang ating kapwa, na hindi natin sila ginagantihan, no? ng katulad ng ginagawa nila sa atin, kundi sila po ay ating pinapanalangin. Yun po ang ibig sabihin ng pag-ibig sa kapwa, na atin po silang ipinapanalangin sa Diyos upang sila po ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Praise God! Gayun pa mga kapatid, ang sinasabi din po sa John chapter 8 verse 32. And you will know the truth. No? And you will know the truth. And the truth will set you free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin kung tatanggapin natin ang katotohanan. At sino ang katotohanan? Ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Sapagkat sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo, I am the way, the truth, and the light. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Amen. Praise God. Salamat sa ating Panginoon. No? Napakaganda na meron tayong Diyos na pinaglilingkuran, na sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay nagkaroon ng pag-asa upang makamit ang buhay na walang hanggan na Kanya pong ipinangako. In Romans chapter 6 verse 23,
For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ sa pamamagitan ng salita. No, at ang salitang iyon ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kung tayo po ay sasampalataya sa Kaniya, ay magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. At syempre, ang pananampalataya po, ito po ay naglalakip ng pagkalima sa kanyang mga salita. Ibig sabihin, tayo po ay tumatalima sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi po maaari na tayo po ay may pananampalataya sa Diyos, ngunit walang pagtalima. Hindi po maaaring maging ganun. Sapagkat ang mga apostol, ang mga alagad din naman, ay meron silang pananampalataya. Ngunit ano ang kanilang ginagawa? Sila po ay tumalima sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, sila po ay nagpasakop. Sila po ay talagang sumunod sa kalooban ng ating Panginoon na kung ano man ang sabihin ng ating Panginoon, Jesucristo, yun po ang kanilang ginagawa. No? Na nagbabahagi ng salita ng Panginoon, nagpapagaling, no? Nagbibigay. Kasi mayaman ang mga anak ng Diyos, mga kapatid, although hindi sa material na bagay, ngunit mayaman tayo sa pag-ibig. No? Kaya hindi po mawawala yan, yung kayamanan na yan sa atin. At ayan po mga kapatid, ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Yan po ay higit na kayamanan kaysa dito sa sanlibutan. No, walang makahihigit po dyan mga kapatid sapagkat ang biyaya ng ating Panginoon ay buhay na walang hanggan. Praise God. Kaya po, dapat ang salita ng Panginoon kung ito po ay nag-manifest in the flesh, no? Sinasabi doon sa Biblia na ang salita ng Diyos ay nag-manifest, no? Nag-manifest in the flesh doon sa John 1:1 hanggang John 1:14, no? Nag-manifest ang salita ng ating Panginoon at nahayag sa laman. Ano po? So tayo po dapat bilang nasa laman ay nahahayag po tayo sa espiritu. No? Parang kabaliktaran sa atin kasi alam natin na ang Panginoong Jesucristo ay mula sa espiritu na dala ng isang Birhen Maria. Ngunit ito po ay nahayag sa laman. At tayo, dahil tayo po ay ipinanganak na nasa laman, ipinanganak tayo sa laman, ay dapat din tayo maipanganak sa espiritu, no? At sa apoy. Yun po yung tinatawag na power and authority na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat siya po ang magbabautismo sa atin sa apoy at sa espiritu, and that's we call Holy Ghost baptism, no? Ang tawagin po natin. Katulad po yan na nangyari sa mga unang mananampalataya sa ating Panginoon, ang mga unang Kristiyano, mga apostol. Ayan, sila po ay napuspos sa Day of Pentecost na mababasa natin sa Book of Acts. No? Napuspos sila ng banal na espiritu doon. Kaya po mga kapatid, tayo po ay talagang dapat na manatili sa salita ng ating Panginoon. Tayo po ay tumalima, hindi lamang dahil sa tayo ay may pananampalataya, kundi dahil sa iniibig natin ng ating Panginoon. No? Sapagkat ang pananampalataya, ito po ay gumagawa ng mga bagay na hindi nakikita ng mata. Pag-ibig, no? Tayo po ay sumasampalataya sa ating Panginoon, bagaman hindi pa natin siya nakikita. Pero na-encounter natin siya sa pamamagitan ng kanyang mga blessings sa ating buhay. Sa bawat araw na tayo po ay gumigising, dahil po yun sa Diyos na nagbibigay sa atin ng panibagong buhay at panibagong kalakasan sa bawat araw na lumilipas sa ating buhay. Amen. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon at wala po tayong dapat na ibang sinasamba kundi ang ating Panginoon lamang na binibigay natin ang ating buhay sa Kaniya. No, ganun po kamakapangyarihan ang salita ng ating Panginoon na ito po ay umiiral sa ating personal na pamumuhay at ito po ang nagbabago sa ating buhay. No? Kapag tayo nakarinig ng salita ng Panginoon, tayo po ay talaga magkakaroon ng something sa ating pakiramdam, talagang bumabaon sa ating puso. No? Katulad ng nangyari kay Apostle Paul, doon po siya nagkaroon ng pananampalataya at naniwala siya. Noong siya po ay personal na ma-encounter niya ang Panginoong Jesucristo, na marinig niya ang boses ng ating Panginoon. Doon po siya naniwala. No? Datapos sa pamamagitan po ng Biblia,
sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, naririnig po natin ang boses ng Panginoon sapagkat ito po ay talagang ipinasulat ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. At ito pong Biblia ay kinasihan po ng ating Panginoon ng kanyang banal na Espiritu, kanyang hiningahan. Kaya po, ang tao sa Genesis 2:7, nung hiningahan ng Diyos ay tinawag po na kaluluwang may buhay, no? Ang tao. Kaya itong Biblia, ito po ay buhay at mabisa sapagkat ito po ay hiningahan ng ating Panginoon, kinasihan ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Kaya po hindi po ito matatawag na ordinary na babasahin lamang, kundi ito po ay banal. No? Banal po ito sapagkat ito po ay naglalaman ng salita ng ating Panginoon. Kaya po, tayo po mga kapatid, listeners and viewers, brothers and sisters, dapat po nagmamanifest sa ating pagkatao ang Word of God. No, na talagang nagre-reflect sa atin ang ating pananampalataya sa ating pamumuhay, no, personal na pamumuhay. Kaya po ang salita ng Diyos, ito po ay kapangyarihan na nagpapabago sa buhay ng tao. Kung ito po ay ating tatanggapin, no, kapangyarihan, ito po ay mabisa sa alinmang tabak, no, at ito po ay matalim, no, na talagang humihiwa o naghihiwalay ng utak ng tao at ng kasukasuan, no? Iyon po ay rumerepresenta mula sa kaibuturan ng ating puso, talagang tumatarak, parang patalim na tumatarak sa ating puso. So talagang nagigilty tayo mga kapatid kapag ang tao ay nakakagawa ng kasalanan. Magigilty po talaga sapagkat ang salita ng Diyos, ito po ay hatol, no? Talagang nahahatulan sa kanilang mga masasamang gawa. Dahil nandito po, ipinahahayag dito yung mga bagay na masasamang ginagawa ng mga tao na kapag hindi sila manumbalik sa Diyos, talagang kakilakilabot po ang kanilang sasapitin. Kaya po, ito salita ng Diyos, ito po ang humahatol sa gawa ng tao. Sapagkat ito po ay matuwid, no? Ito po ay talagang kinasihan ng Espiritu ng Diyos. Katulad po na sinabi sa Hebrew chapter 10, I think Hebrew ba or Romans? Teka, babasa po tayo ng talata. Ayan. Sa Hebrew 10:31. Ayan, sa Hebrew 10:31, sinabi doon na, teka, Hebrews 10:31. Ayan. Sinabi dito, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. No? Or sa Tagalog, kapilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. So, talagang kung ang tao ay mananatili sa kahalayan, no, sa pita ng laman, at hindi siya mananatili sa salita ng ating Panginoong Diyos, no, hindi siya mananatili sa ating Panginoong Kristo, talaga pong kahindik-hindik o kakilakilabot ang kanyang sasapitin, no? Kung siya po ay aabutan ng kamatayan na hindi makakapanumbalik sa ating Panginoon, na hindi siya makapagsisi. Tandaan po natin na wala pong ibang nais ang ating Panginoon na kundi ang lahat ng mga tao ay mga ligtas, no? Ibig ng Diyos na ang lahat ay maligtas at ang lahat po ay magsisi. No? Hindi niya ibig na ang lahat ay mapahama, kundi ang lahat ay magsisi. Yun po ang nais ng ating Panginoon. Kaya tayo po bilang tagapaglingkod ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po bilang mga mananampalataya, dapat lamang po na maibahagi natin ang kanyang mga salita sa mga tao na nangangailangan. Sapagkat ito po ay mas higit pa sa ayuda na ibinibigay. No? Mas higit to sa anumang bagay na ibinibigay sa buhay ng tao. Kundi ito po ay spiritual na kapahayagan, ito po ay buhay, ito po ay kalakasan, ito po ay salvation, no? Kaligtasan. Kaligtasan po ito na ipinahahayag sa bawat isa sa atin. Kaya nga po ang mga taong tumatanggap ng salita ng Diyos ay nagkakaroon po sila ng pag-asa na makamit ang buhay na walang hanggan. Nagkakaroon po sila ng pag-asa, nare-restore sila, no? Parang sa gadget, sa computer, let's say sa computer na punong-puno ng virus na kailangan mong i-reformat para matanggal lahat ng virus.
No? So ganun din ang tao. Kapag ang tao puno-puno ng virus, hindi po yan nag-work ng maayos. Katulad sa computer. No? So wag na nating hintayin mag-shutdown na hindi na kinaya ang virus at nag-shutdown. No? So nagkaroon ng problema. Kaya habang maaga dapat i-reformat, dapat i-restore. Ma-restore po tayo sa salita ng Panginoon. Ma-reformat po tayo sa salita ng ating Panginoon. Dahil ang salita ng Diyos, ito po yung kapangyarihan na pumapaloob po sa buhay ng tao upang tayo po ay mabago. Na hindi na tayo lalakad sa ganang ating sarili, sa ating pangangatwiran. No? Kundi tayo po ay lalakad ayon sa katwiran ng ating Panginoong Jesucristo. Ganyan po katindi ang salita ng ating Panginoon na tumatagos mula sa kaibuturan ng ating puso, sa puso ng tao. Kaya tanggapin mo man ito o hindi, ito po ay mananatili magpakailanman. No? Lilipas na lang ang ating buhay, pero ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman, sapagkat ito din ang hahatol sa lahat, ang salita ng ating Panginoon. Praise God. Amen. Purihin ang ating Panginoon at siguro hanggang dyan lamang po ang ating maipapahayag. At tandaan po natin, brothers and sisters, tayo po ay ini-encourage ko pa ang bawat isa na tayo po ay manatili sa kalooban ng ating Panginoon. Sumunod tayo sa kanyang katwiran, na huwag tayong gagawa ng mga bagay na ikalalabag sa katwiran ng ating Panginoon. No? Manatili po tayo sa kanyang mga salita. Gayunpaman, mga kapatid, bago po tayo mag-closing prayer, binabati ko po ang lahat. No, ang lahat po sa aking mga katrabaho, sa aking project manager. Ayan, binabati ko po kayong lahat, Umali family, God bless po sa inyong lahat. At sa Espina family, at gayon din po sa aking boss, siyempre, maraming salamat din po sa inyo, sa ibinibigay niyong opportunity. At kayo po ang ginagamit, no, itong mga taong ito, sila po ang ginagamit ng Diyos bilang daluyan ng pagpapala. Ayan. Maraming salamat and continues to pray para sa inyong family, no, sa inyong career. Ayan. Ngayon din po siyempre sa ating mga kaibigan na nasa DevCon. Napakarami po, iba't ibang mga pananampalataya, iba't ibang mga relihiyon. Ayan, manatili lamang sa sharing ng Word of God with love and harmony. Shoutout din po sa lahat po ng mga admin ng Debaters Convention. At syempre, hindi ko po kakalimutan ang Rangers of God, ayan, na kung saan ay patuloy po na nagbabahagi ng salita ng Panginoon tungo sa kabanalan. Ayan, paglakad sa katwiran ng ating Panginoon. At gayon din po sa Council of Messiah, at syempre po sa tao na ginagamit po ng Diyos. Ayan, actually siya po ay isang Rangers of God, sundalo ng Panginoon, na siya po yung nagpo-provide at siya po yung talagang nag-sponsor ng ating kagamitan katulad po nitong ating ginagamit ngayon. Sa kanya po ito galing. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na po i-mention ang inyong pangalan. At Diyos na po ang bahala sa inyo. Balik ng mga blessings, more blessings to come po sa inyo. At ingatan po kayo lagi ng ating Panginoon. Praise God. Anyway, tayo po ay mananalangin para sa closing prayer natin. Ayan. Praise God, Lord Jesus, Panginoon. Muli kami po ay lubos na nagpapasalamat, Panginoon Logan, sa iyong mga salita na naipahayag, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon Logan. Tanggapin man po ito o hindi, ito po ay hindi magiging walang kabuluhan, Panginoon, sapagkat babalik ang iyong mga salita na makabuluhan, Panginoon Logan. Lord, aming hiling na bawat isa, Panginoon Logan, sa mga listeners and viewers, Panginoon, na sila po, Panginoon Logan, ay pagkalooban mo ng kalakasan sa kanilang pamumuhay, Panginoon Logan, sa mga taong hopeless, Panginoon Logan, at lubog ng kahirapan at problema sa buhay, Panginoon Lord. Nawa o Diyos na pagharian mo ang kanilang buhay, Panginoon. Maghari ka sa kanila, Panginoon, at pagpalain mo sila, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, sa po ng kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon Logan. Sila po ay patuloy mong ingatan, gabayan, at pagharian at pagpalain ang kanilang pamumuhay, Panginoon, na naaayon sa iyong kalooban, Lord Jesus. Lord, nawa ang iyong mga salitang ito na naibahagi sa mga oras at araw na ito po ay magsilbing gabay sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon, Lord God. At tulungan mo ang bawat isa, Panginoon,
tungo sa tunay na pagbabago, Panginoon Lord God. Ikaw po ang siyang mag-drive, mag-control ng kanilang pamumuhay. Maraming salamat po, O Diyos, at pagpalain niyo rin po ang aming buhay, Panginoon Lord God. Manatili ka sa amin, Panginoon. Salamat po muli, kami po ay nagbabalik ng papuri, pasasalamat at pagdadakila sa iyong banal na pangalan. In your mighty name, Lord Jesus Christ. Amen. 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 Maraming salamat po sa lahat at syempre sa ulitin ko po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, i-type nyo lamang po M633 TV. Yan. Ang ibig sabihin po ng M633, Matthew chapter 6 verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ayan, yun po ang ibig sabihin nun. M633. Caliber, no? Parang baril, no? M633 TV, please subscribe po sa aking YouTube channel para makita nyo po doon kung ano pa po yung mga ministry na ginagawa po ng mga apostoliko mananampalataya, Spirit Crusade, Bible Study, sharing the Word of God, at kung ano-ano pa po, no? Maraming salamat po muli. Maraming salamat po sa inyo. Patuloy po kayong patnubayan ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po and God bless us. Purihin ang ating Panginoon.